Bakit nga ba may hadlang at maraming may ayaw na maging Pangulo ng Pilipinas ang isang Bongbong Marcos? Dahil ba ang dahilan nito ay ang kanyang ama na dating Pangulo na si Ferdinand Marcos? Kung babalikan natin ang nakaraan ay puro pangit ang maririnig mo sa nooy na Pangulong Ferdinand Marcos, na isang diktador na Pangulo at malupit at kung ano-ano pang paninira ang binabato nila dito. Sa anong dahilan? Tara mga kawaiti, samahan niyo ako at tunghayan na natin ito. Pero bago yan, nais ko muna kayong i-welcome sa ating munting channel. First time mo bang naligo sa aking channel? Kung unang beses mo pa lang dito at kung nais mong matunghayan ang iba't ibang klaseng nangyayari sa ating paligid, labas o loob man ng mundo, then please hit the subscribe button and hit the bell button para lagi mong matunghayan ang bawat videos na i-upload ko. Salamat! Base sa kasaysayan, noong Pangulo pa si Ferdinand Marcos, ang Pilipinas ay hindi nahuhuli pagdating sa pinakamauunlad na bansa. Dahil kabi-kabila ang ginagawang proyekto ng dating Pangulo na Ferdinand Marcos. At kahit sa kasalukuyang panahon ngayon, ginagamit pa rin ito ng mga tao. Tulad ng Philippine North and South Expressway o NLEX. At dahil dito, nagkaroon ng alternatibong daan ng iba't ibang bayan upang mapabilis ang biyahe sa kanilang pupuntahan. At isa na dito ang geothermal plants. At dahil dito, ang Pilipinas ay naging isa sa pinakamalaking consumer ng geothermal power sa buong mundo. LRT, na kung saan isa ito sa pinakamabilis at alternatibong pampasaherong sasakyan. Philippine Kidney Center. Dito naman isinasagawa ang isang operasyon kapag ang isang pasyente ay may problema sa kidney at kailangan na itong palitan. At meron din Philippine Heart Center, na kung saan dito nagpapagamot ang mga durog na puso dahil sawi sa pag-ibig. Ay sorry po mga kawaiti, mali po pala yun. Pagamutan ito ng literal na may sakit sa puso. At ginawa din ni Ferdinand Pangulo Marcos ang Philippine Lung Center, na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin at ginagamit pa rin ang pasilidad nito. At nandito rin ang Cultural Center of the Philippines. At kilala ito bilang Tanghalang Francisco Balagtas. Ito ay isa sa mga pagganap na lugar ng Cultural Center ng Pilipinas, tulad ng mga sikat na concerts at iba pa. At meron itong kapasidad na 8,458. San Juanico Bridge, na kung saan ito ang tinaguri ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nagdudugtong sa Samar to Leyte. At dahil na rin sa makasaysayan at sa haba ng tulay na ito, ginawa na rin itong tourist spot ng mga ilan nating kababayan dito sa Pilipinas. At kung usapang tourist spot naman, andyan din ang Nayong Pilipino na ginawa din ni Pangulong Marcos. At isama na rin natin ang Bataan Nuclear Power Plant, na kung saan ay ginawa na rin itong tourist spot ng mga ilan nating kababayan. At may ibang lahi na rin ang bumisita dito upang matunghayan nila ang maganda sanang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos. At sa termino din ni Pangulong Marcos nagawa ang NAIA o Ninoy Aquino International Airport. At marami pang ibang proyekto si Pangulong Ferdinand Marcos para sa ating bansa. At dahil dyan sa mga proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos ay mas nakilala ang Pilipinas na isa sa pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Subalit sa kabila ng lahat ng ginawa ni dating Pangulong Marcos sa Pilipinas, bakit tila lahat ng mga tao noon at ngayon ay galit na galit sa kanya? Kung babalikan natin ng kasaysayan, sa panahong naganap ang EDSA Revolution, February 22 to 25, 1986, maraming mga tao ang nagalit sa Pangulong Ferdinand Marcos noon dahil sa pagiging diktador daw nito sa ating bansa. At dahil dito, ito na rin ang ginamit ng mga kalaban ni Ferdinand Marcos upang masiraan siya sa taong bayan. Subalit ang malaking tanong,
Totoo ba ang ginagawa nilang paninira kay Pangulong Ferdinand Marcos? Kung babalikan natin ang Bataan Nuclear Power Plant, kinausap na dati ni Pangulong Ferdinand Marcos ang dating Pangulo rin na si Cory Aquino. At ipaparinig ko sa inyo mga kawaiti ang aktual na boses at sinabi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos kay Cory Aquino. Kabilin-bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi. At maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andyan ang Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag natin idamay sambay ng Pilipino. Kanya balang araw makikita ninyo 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. Dahil sa maling paratang at maling pagpapahayag, nalason ng utak ng taong bayan at kinagalitan ng totoong taong may malasakit at may pagmamahal sa ating bansa. Nang dahil sa maling taong namumuno, ang Pilipinas ang nagdudusa. At dahil sa mga maling desisyon ng namumuno, maraming pwedeng mawala. At nang dahil sa kasakiman sa kapangyarihan, ang Pilipinas ang naghihirap. 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. At hindi nga nagkamali si Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang prediksyon. Noong sumunod na naupong presidente si Cory Aquino noong February 25, 1986, ito lang naman ang mga kanyang nagawa sa ating bansa. Ibinenta ang 67% ng government-owned tulad ng Philippine Airlines. Binili pa ito ng dating Pangulong Marcos, subalit nang mawala siya, bigla din itong nawala at naging pagmamay-ari na ito ng isang negosyanteng bigatin na si Lucio Tan. Nawala din ang pagmamay-ari ng gobyerno na Meralco Company. Pagmamay-ari ito ng pamilya Lopez, subalit nung nalulugi ng Meralco ay pinagkatiwala ito kay Pangulong Ferdinand Marcos upang ipamahagi niya ito sa murang halaga. Subalit nang mawala si Ferdinand Marcos, muli itong napabalik sa pamilya Lopez nang walang kondisyon dahil ibinalik ito ni Cory Aquino. Kaya ngayon nagdurusa ang mga Pilipino sa sobrang mahal ng bayarin sa kuryente. Bataan Nuclear Power Plant. Ipinasara ito ni Cory Aquino at sinayang ang 2.3 billion na magbibigay sana ng 623 metric watts na kuryente sa buong Luzon upang mapigilan ang pagtaas ng bayarin sa kuryente. Ipinasara ito sa kadahilanan na maalala lang ng taong bayan si Ferdinand Marcos kapag ito ay ginamit na. Ang bobo, diba? Ibinenta din ang 60% government-owned ng Petron Corporation na ngayon ay may kaugnayan kay Fidel Ramos na nooy kasama sa mga traidor na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ibinenta din ang 61% na lupa sa Food Terminal Incorporated na matatagpuan sa Taguig sa panahon ni Benigno Aquino. Ibinenta ang 74 hectares of FTI's land sa Ayala Land sa halagang 24.3 billion pesos. At kilala na ngayon ang lugar na iyon bilang Arca South at nag-iwan na lamang ito ng 46 hectares. Pinalitan ng dating pangalan ng Manila International Airport at ginawang Ninoy Aquino International Airport bilang alaala daw sa kabayanihan ng kanyang asawa. Pero ang hindi nila alam na may kaso itong treason noong 1977. Nawala ang government-owned na Transit Corporation sa Manila. Isa ito sa mga dating programa ni Madam Imelda Marcos na nooy tinatawag na Love Bus, na kung saan ang mga pasahero noon ay may disiplina at marunong pumila at sobrang disiplinado noong araw.
Ibinenta din ang National Steel Corporation na matatagpuan naman sa Iligan City. Noong 1995, ibinenta ito ni Fidel Ramos sa isa sa pinakamalaking National Steel Corporation at may empleyadong Pilipino ito na humigit kumulang na 4,200 bago ito mabenta. Hindi naman itinuloy ang plano ni Pangulong Marcos sa paglikha ng Southern Leyte Polytechnic College sa Maasin, Leyte. Napapabayaan pa ang mga state universities sa Pilipinas na dati ay nasa listahan pa. Ngayon ay napag-iiwanan na ito sa top 25 universities sa Southeast Asia. Nangunguna ngayon ang National University of Singapore. Nahinto din ang pagpapadevelop sa anti-typhoon rocket project. Ang ibig sabihin lang nito, naisip na agad ni Pangulong Ferdinand Marcos sa maagang panahon na gumawa ng ganitong klaseng proyekto upang masolusyonan ang problema kung sakaling may malakas na bagyong paparating sa ating bansa. Sobrang talino. Paano kaya kung tinuloy lang ng mga nagdaan na Pangulo ng Pilipinas at tinapos nila ang proyekto na to? Sa tingin nyo mga kawaiti, ganun pa rin kaya makakaperwisyo si Yolanda? At nagdurusa pa ang mga Pilipino ngayon dahil sa value added tax noong January 1, 1988. 10% sa panahon ni Cory Aquino at ginawang 12% VAT ni Ralph G. Recto, isang senador na kailangan pang nakapangalan sa kanya ang mga proyekto niya na lalong nagpapahirap ngayon sa taong bayan. Naging pasaway ang karamihan sa mga Pilipino. Wala nang gustong pumila sa sakayan ng bus, bagkus lahat ay nagsisingatan para lang mauna sa pila. Nawalan na ng disiplina. Dahil sa sobrang luwag, lumaganap ang droga, nakawan, patayan, gahasaan, rambulan sa mga kabataan. Nawala na rin ang mga dating libre kagaya ng Nutriban na tinapay. Mga bilihin na dati ay sobrang mababa lang, pero ngayon ay sobrang pagkamahal-mahal na. Ito ang EDSA at kalayaan na pinaglalaban nila. Ipinagpalit nila sa pag-unlad ng bansa. Ang striktong pamumuno sa maluwag na batas na tinatawag na demokrasya. Inabuso ng kalayaan kaya ang mga bagong parating na henerasyon ngayon ang nagdurusa. Sa mga naloko at binulag sa EDSA noon, eto tayo ngayon. Makikita ninyo, 20 years from now, backstock na ang Pilipinas. At lumipas na nga ang mga nagdaan na Pangulo, walang sino man sa kanila ang nagpatuloy sa mga magandang nasimulan o proyekto at plano ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At ang malala pa sa mga nagdaan na Pangulo ng ating bansa, nagmarka at nanatili pa rin ang pangit at mali na imahe sa mga taong bayan sa dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. At hanggang sa dumating na nga ang 2016 election na kung saan ay may isang mayor na taga Davao ang nahalal bilang Pangulo ng ating bansa. Subalit sa masamang banda naman ay natalo naman sa pagiging vice-presidente ang anak ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos na si Bongbong Marcos. Ngunit natalo man ang ating vice-presidente na si Bongbong Marcos, sa pagkakataon naman ito ay si President Duterte pa lamang ang pinaka-naiiba sa mga nagdaan na Pangulo simula kay Cory Aquino. Dahil si Pangulong Duterte lamang ang nagmulat sa mga tao na isang bayani at may totoong pagmamahal si Ferdinand Marcos sa Pilipinas. At higit sa lahat, si Pangulong Duterte pa lamang ang Pangulong nagpatuloy sa blueprint ni dating Pangulong Marcos, na kung saan nakalagay sa blueprint ni Ferdinand Marcos ang mga dapat gawin pang proyekto sa Pilipinas upang umunlad at manatili ang Pilipinas sa mataas na antas higit sa mga ibang bansa. Kaso, hindi nga pinagpatuloy ng mga nagdaan na Pangulo ng Pilipinas ang magandang proyekto ni dating Pangulong Marcos. Dahil sa sobrang katalinuhan ni Ferdinand Marcos, hindi na mahihirapan pa sa kakaisip si Pangulong Duterte kung ano-ano ang mga proyekto na dapat pang gawin sa Pilipinas upang mas lalo pa itong mapaunlad at mapagyaman. At dahil sa blueprint ni Ferdinand Marcos, nabuo ni Pangulong Duterte ang Build Project. Paano pa kaya kung si Bongbong Marcos ang naging vice-presidente at nakapartner ni Pangulong Duterte ngayon? Baka mas lalo pang mapabilis ang pag-unlad ng ating ekonomiya dahil wala nang sagabal at kontrahan na mangyayari. Kaso ito ang nanalo Teka, nanalo nga ba? Oops, issue. Sa tingin nyo mga kawaiti,
Bakit pilit nila sinisiraan si Duterte at pilit din nila pinapabagsak? May ipapakita ko sa inyong video. No, ang plano lang talaga nila sirain ng sirain. Gusto na talaga kasi nila sila yung nakaupo. Ganyan yung ng Liberal Party na yan. Magmula pa nung panahon ni Ninoy Aquino, Kinikore, yung mga Aquino na yan, yan ang nagpasira ng ating bansa, no? Sila yung sumira ng pag-unlad ng ating bansa. Lahat ng problema na nararanasan natin ngayon, yung kakulangan sa tubig, sa traffic, mahal ng kuryente, kulang sa trabaho dahil kasi naglayasan yung mga factories dito. Lahat yan ay kagagawa ng mga Aquino. At saka yung EDSA 1 na yan, kayo ang may kakagawan kung bakit na ang bansang Pilipinas ay hanggang ngayon ay nahihirapan umahon dahil sa inyo ng mga bobo kayo. Good morning po! Salamat! Wala akong pakialam. Sabi ninyo, masamang magbura. Kayo mga pari kayo, mga anti-administration ng mga pari, mga komunista kayo. Yung mga, hindi ko nila lahat, maraming pari na mahusay. Pero marami rin pari na mga komunista na walang alam kung di ang manira na manira. No? Yung map na yan, dapat sa inyo mawala. No? Okay? Mga bobo! At galit na galit naman si Attorney Larrigadon. At gayon pa man, ang paninirang ginagawa ng mga kalaban sa administrasyong dating Pangulong Marcos at kasalukuyang Pangulong Duterte, katumbas naman noon ay unti-unti namang nakikita at nalalaman ng mga taong bayan kung sino ba ang totoong tapat at namumuno sa sariling bansa. At ngayon naman ay tunghayan na natin ang pinaka-main topic na kung bakit may ayaw nang makabalik ang mga Marcos sa palasyo, lalong-lalo na ang mga oligarch na maging presidente ang isang Bongbong Marcos. Ano-ano nga bang mga dahilan? Ang totoong dahilan kung bakit ayaw nila maging presidente si Bongbong Marcos, dahil lalabas ang katotohanan tungkol sa Global Debt Facility ng World Bank at IMF na ito pala ay pagmamayari ng Pilipinas at sineta pa ito ni Pangulong Marcos noong 1950. Ang pangalawa naman ay may implement ang Marcos Humanitarian Program sa Pilipinas. Magpapatayo ng mga libreng pabahay para sa mga Pilipino at iba-iba pang programa na magiging dahilan naman ng pagkawala o paghina ng negosyo ng mga oligarkong nagpapabayad ng house and lot sa malaking halaga. Magpapatayo ng mga sariling pabrika, bubuksan ang mga plantang nukleyar. At magpapagawa din ng mga dam at hydroenergy facilities. At ng mga ultra-modern infrastructure tulad ng mga bullet train at kung ano-ano pa. At iba pang mga technological advance na kung saan ihina ang negosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas na kasabot nilang nakikinabang sa mga pang-aalipin sa mga Pilipino. At ipamimigay naman sa mga magsasaka ang mga lupaing pangsaka at pang-agrikultura. At ihihina naman ang pag-angkat ng mga bigas mula sa ibang bansa dahil tatangkilikin ang sariling produksyon sa bansa na siya namang kalulungkot ng mga negosyanteng oligarko na kasosyo sa mga dayuhan. Pati mga tribal groups ay pag-aaralin ng libre mula elementarya hanggang kolehiyo kasama ang lahat ng mga Pilipino maging sa mga syudad kahit wala pang pambayad ang matrikula. Hihina ang kita ng mga business owners sa Makati na pinaghaharian ng mga elitista dahil magiging fully sustaining ang bansa dahil sa regular na pagre-release ng trilyon-trilyong pondo mula sa interes ng mga ginto ni Marcos na lumaki ng lumaki sa loob ng higit 60 years mula noong 1950 to 2000 at hanggang ngayon. Malakas ang value ng Philippine peso dahil magiging gold backup ang pera natin at hindi na tayo dedepende sa US dollars kung saan wala naman itong backup na ginto. At mapipilitan ng Federal Reserve na magdeklara ng bankruptcy dahil mahigitan ng value ng Philippine currency dahil sa value nito ay may katumbas na ginto. At pag nagkataon, babagsak lahat ng bansa at ekonomiya na nakadepende sa dolyar at ihina ang value ng stock market at mapipilitan ng iba't ibang bansa na makipag-tie up sa Pilipinas dahil mawawala ng value ang kanilang mga currency na backup debt o utang imbes na ginto.
At natatakot sila ma-implement ang last will testament ni Marcos dahil wala nang maghihirap ng mga Pilipino at mawawala ng oligarchy system sa Pilipinas kasi pantay-pantay na, wala nang elitista at wala na ring squatter, kundi lahat ng magiging totoong maharlika sa pamumuhay. At mawawalan na rin ng kapangyarihan ang mga banyagang naghahari-harian sa mga lupain ng bansa, katulad ng ginagawa ngayon ng China. Babawiin lahat ng property ng gobyerno ang pinagbebenta ng mga Aquino at Ramos sa mga elitistang mayayaman tulad ng electric at water firms, at dahil dito pati kuryente at tubig ay wala ng bayad, kung meron man ay napakaliit na halaga na lamang ito. At malalaman ng buong mundo officially na ang lahat ng bansa pati Amerika ay umaasa lang sa ginto ng Pilipinas dahil alam nila na ang Central Bank of the Philippines ay de facto central bank sa pagre-release ng Fund for Welfare of the Nations. At mapapatunayan na lahat ng mga akusasyon sa mga Marcoses patungkol sa sinasabi nilang ill-gotten wealth ay hindi naman totoo dahil sa pagsasapubliko ng huling habilin o testamento ni Pangulong Marcos. Magiging mas makapangyarihan na ang Pilipinas kaysa sa Amerika, at pati ang mga karatig bansa nito sa Timog Silangan at sa Asia ay di na dedepende sa dolyar kundi sa Philippine currency na. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay papailang lang na parang agila sa sobrang taas ng pamamayagpag nito. Na kahit walang foreign investor or external trading na magaganap ay hindi maghihirap o babagsak man ang ekonomiya ng bansa dahil magiging self-sustaining ito kapag binuksan na ang Wealth for Humanity, na kung saan ang 70% nito ay pakikinabangan lahat ng mga Pilipino. Kaya kung ikaw ay totoong makabayan at mahal mo ang Pilipinas at gusto mo tayong maging isang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, pues piliin mo ang Marcos at iupo mo sa Malacanang sa pamamagitan ng iyong sagradong boto. Huwag na tayong papayag na mahadlangan pa uli ito katulad ng ginawa nila kay Presidente Ferdinand Marcos noong 1980s. Kailangan natin ng isang leader na tatayo bilang tunay na leader at hindi lang basta ordinaryong politikong na nababayaran lang pera. Si Bongbong Marcos lang ang senador na hindi tumanggap ng PDAF money noon. Diyan pa lang makikita mo na hindi siya bayarang tao na kayang bayaran ng prinsipyo. Siya ang magpapatuloy sa mga hindi natuloy na proyekto ng kanyang ama at karapat dapat natatayong leader pagkatapos ni Presidente Duterte. Sila lang ang may ayaw kay Bongbong Marcos. Pero nga sa natauhan na at namulat nga ang ating kababayan, majority ng mga mamamayang Pilipino ay excited na may luklok muli ang Marcos sa Malacanang bilang isang pangulo upang may balik ang niyurakang reputasyon at dangal ng bansang Pilipinas na siyang dakilang lupain ng mga may dugong maharlika. Sana po nagustuhan niyo mga kawaiti ang ating munting video. Sana po may natutunan kayo kahit konti. At please po, suportahan niyo po ang ating munting channel upang lagi tayong magkatunghayan. At ako nga po pala ang inyong kawaiti, kasama niyo sa sandali at katunghayan niyo sa panandali. At kung may katanungan kayo sa buhay at nais niyong malaman, tara, tunghayan natin.